talaga. Kaya lang, di ba sa teleshare, binibitin ka eh. Gusto mo talaga yung medyo maano ka ng konti. Bakit naman ayaw pang pag-usapan yung tungkol dun sa osteoporosis? Oo nga. Ngayon natin to pag-uusapan. Yes, pag-iinitan natin ang ating pong mga buto, mga kaibigan. Alamin natin ngayon kung calcium ba talaga ang laman ng ating buto sa ating pong mga manonood ngayon. And here is the fact from National Institutes of Health. Sabi dyan, what is bone? Ano nga po ba ang bone? At ang sabi dyan, bone is made of protein, collagen, and minerals. And collagen provides a framework for the incorporation of mineral, mainly calcium phosphate, into the collagen framework. The mineral makes bone hard and strong, while the collagen provides flexibility so that the bone can resist breaking. Ibig sabihin pala, Dok, yung dun sa binanggit, protein, collagen, at minerals. Dok, ano ba yung calcium? Kung ako tatanungin mo, nung araw, I'm sorry, medyo ano ko dyan. Sige, Dok. Ano ba yung calcium, Dok? Ito yung kung tawagin natin ng mga maling misconception eh. Na siyempre sa taas ng amount ng produktong to na binibili ng napakaraming mga tao. But in reality, talagang masasabi ko na marami naman nagpa-practice ng natural na kapamaraanan o natural medicine na talagang pinag-iingat dito sa kung tawagin natin calcium supplement or calcium therapy para sa buto. So, ibig sabihin pala, Dok, itong pinaka-bone natin sa atin pong mga manonood ay misconception pala na calcium lang ang laman ng ating mga buto. Doon sa mga naka-attend ng seminar ko sa Kapasigan, 15 years ago, naalala ko, ang topic ko rin ito. Kung ano ba yung beneficyo ng naiinom na calciums nito. Na napakarami yung mga, kung pagka minsan nag-iisip sila, na ang dami nilang naiinom, pero hindi naman nababago yung problema nila. Totoo, Dok. Alam mo ba, Dok, according to one of the studies sa atin pong mga manonood, na talagang sinasabi talaga natin na kapag kunyari ang nangyayari is yung calcium pala, hindi lang siya yung composition ng ating bone. It is actually one of the minerals. Ibig sabihin, sa atin pong mga manonood, hari pala itong calcium. Bakit? Susundan siya. Kunyari, kumain tayo ng calcium which is from green leafy vegetables, susundan siya ngayon ng ibang mga minerals. Bakit? Kasi kung nasa ng calcium, nandun din ang mga ibang mga minerals. So with that, alam niyo po ba mga kaibigan na ito pala ang composition ng atin pong buto. Hindi lang calcium but there's a lot of minerals. And ano yun, Dok? Itong katulad ng sulfur, katulad ng iron, magnesium, potassium. Kaya nga napakahalaga talaga ito na maintindihan. Phosphorus, manganese, chromium, zinc, silica, selenium, and boron. Actually, kung titingnan natin ito yung bahagi na masasabi ko nga na hindi alam ng tao na pag nagkulang ka rito, ang tawag nga rito nutritional depletion or nutritional deficiency. Lalo na pag meron kang osteoporosis, meron kang problema sa buto, malutong ang buto mo, lalo na pag matanda ka na. Naalala ko nga, kalay mo bang napunta ako sa aking garahe, napadaan ako doon sa tinuturuan ng tubig na parang nag-form siya na parang lumot. Mga lumot. Bigla akong bumagsak. Laglag talaga yung buong puwit ko, lahat. Naalala ko nung miss ko, nagkaroon napanaan yung buto niya kaya nagkaroon siya ng, nagpalagay siya ng bakal eh. Alam mo, hindi ko man lang inintay, baliwala eh. Doon ko nakita yung benefit nung nag-gym. Amen. At saka yung kinakain mo din. Saka yung nung nalaman ko itong Celtic salt. Ang tawag naman dyan, Celtic salt. Napakaganda sa buto ito. Anyway, discussin natin mamaya. Yes. Hindi ako nawawalan nito, nilalagay ko yan sa soft water. Aba, nako. Para ma-alkalize siya na hindi makakasira dun sa hardening ng artery. Kasi natutuno siya, na-ionize at na-absorb siya ng dugo. Ay, praise God. Alam mo, Dok, saying that sa ating pong mga Kala ko manonood. nabubol sa basketball eh. Totoo, Dok. Actually, yan nga yung tatanong ko sa'yo, Dok eh. Yan ba yung sikreto mo? Hindi maiwasan. Nasiko ka, nabundol ka, nagtihaya ka. Wala naman akong problema kasi nga, unang-una, siguro, ang buto ko okay pa. Saka talagang alam ko kung ano yung nilalaman ng buto ko at ano yung tinitake ko. Totoo, Dok. No? Talagang meron akong tinatawag na mga pre-digested na mga juice. Na alam ko na yung mga binanggit ko kanina, kabisado ko yan eh. Hindi pwedeng wala ako niyan everyday.
Nako, so ibig sabihin pala, Dok, kailangan maglalagay tayo ng Celtic salts doon sa atin pong glass of water, sa atin pong mga manonood. So, kahit nire-recommend ako, nung araw ko pa ito tinuturo sa mga taong pumupunta sa aming tanggapan, katulad ng dandelion, sobrang ganda sa buto niyan, katulad ng alfalfa, katulad ng kelp, katulad ng compre. Ang tawag namin dyan, DAC, D-A-C-K. Ibig sabihin, madali mo maalala, dandelion, Yun yung alfalfa, acronym na ano. compre, and kelp. Yung mga may problema sa buto, pwede na kayong dumiretso. Kumuha na lang kayo ng mga ganung uri ng material. Available naman yan. Kasi ang tanging adbikain dito, unang-una, talagang kakulangan lang sa sustansya o mga nutrients and vitamins and minerals, so on, ang kailangan ng katawan para yung gift ng Panginoon huwag mapabayaan. Kaya nakita ko yung kahalagahan ng mensaheng pangkalusugan sa ating mga kababayan dahil ito yung kulang. Dapat maintindihan na, alam mo, nung nabasa ko yung doon sa 3:30 ng gospel worker, na pag ang purpose mo kung bakit sinishare mo ito, tatagal ka. Amen. And for the last 37 years of doing it, to be honest with you, masasabi ko na love ko yung trabaho ito. Amen. Kasi binanggit ni Mrs. White doon sa page 74 ng Countleton Diet na ang isa sa pinaka-importante ro na ministry o ministeryo ay yung mensaheng pangkalusugan. Kung paano natin maibigay sa kinauukulan. At binanggit pa nga dyan yung health educator go forward. Dahil nangangailangan ng mga tao sa kapaligiran. At nung nabasa ko yung sa Gospel Worker 3:30, wala pa lang tinatawag na dapat maging hadlang. Kung anong religion mo, kung anong ethics mo, kung ano man yung masama ka man o mabuti ka man tao, pag mahal mo yan, hindi mo titignan kung ano man ang kanilang katayuan. Ang ibig sabihin nito, ang pangkalusugan, ito'y binigay ng Panginoon, hindi sa isang pulutong lang. Hindi lang dito sa lugar na ating kinabibilangan, kundi ibinigay ito para ikalat at ibahagi sa sangkatauhan para malaman nila na ang pagmamahal ng Panginoon hindi limitado sa mga taong walang tinatawag na kakayanan para maintindihan yung liwanag na ating tinanggap, lalo-lalo na ang aklat ng health ng ating propetisa Ellen G. White. Amen. Alam mo, Dok, sa totoo lang parang tapos na sa atin pong mga manonood. Bakit kamo? Kasi dito palang pinag-uusapan natin yung kalusugan natin. Pinag-usapan natin yung ibang mga karamdaman. At ngayon, yung karamdaman, yung deficiency ng ating buto, which is kung walang skeletal system, paano tayo magkakaroon ng forma? Paano tayo lalakad? Paano tayo gagalaw? Paano tayo makakabuhat sa atin pong mga manonood? Kaya kung meron po kayo mga katanungan, ay isend niyo po yan dito po sa atin pong mga numero na magpa-flash po sa inyo pong screen or mag-message po kayo sa atin pong Facebook page or sa atin pong YouTube channel. Gayon din. Okay, sa Sige, Dok. pang no? Yung para pala maging epektibo itong health message, kailan pala, ito yung pinakamabigat sa atin eh. Hindi lang ipapractice mo yung liwanag na binibigay mo, kundi ibibigay mo pa with love.